na tumatalikod sa iyo. Hiling namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng lakas para, Lord, manumbalik sila sa iyo, O God. Mag-init ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O God. Kabayan mo kami, kaawaan mo kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Wala kami ibang nais, Panginoon Diyos, kundi pasalamatan ka, Panginoon, sa umaga nito. Kaya muli, Panginoon, samahan mo kami ay yung mga anghel, Panginoon. Palibutan kami, Panginoon, dito sa iglesia na ito. Maraming salamat. Nabalik namin ito sa pagkami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-awit sa Diyos ay kailangan muna po tayo sa scripture reading na matatagpuan sa mga awit 96 verse 1 to 6. Purihin natin si Yahweh. Awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh dahil niya ay sabahin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay sabitin. Kahit sa ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madlang ay pahayag ang dakila niyang gagawa. Ang Diyos na sa libot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang mga may likha sa buong sangkalangitan. Siya'y puspusan ng karangalan at ng kalwalhatian. Ang lakas niya ay kagandahan ay sa templo ng Islam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito, patingin muna natin ang bawat isa. Kumustahin natin sila sa buong linggo ng pag-iingat ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Gamayan po natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Tayo ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Oh.
pumili sa atin ang ating Diyos. Oh, hallelujah! Bigay sa atin ang pinakaganda na pagpupuri sa ating Diyos. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Dalhin natin ang kanyang presensya. Lord, maraming salamat po. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Bigay natin ang pinaka-the-best na papuri sa ating Diyos sapagkat siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord.
natin the one over here. Ayan. Ang gaganda ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Thank you. Salamat, Sister Priscilla. Ang gaganda ng bawat isa sa atin. Amen? Ayan, ang anak ng Diyos. Ayan, malakas ang kanilang tinig para sa Panginoon Diyos. Tayo po ba ay nagagalak sa Panginoon at tayo narito sa simbahan po? Are we glad that we are here in the kingdom of God? Hallelujah! Hallelujah! Sige po. Okay na po ba tayo? Pwede na po ba tayo makinig? Okay. Hallelujah! Salamat po sa bawat isa at tayo po ay narito at nagagalak ang Panginoon. Hindi lamang po ang ating puso. Of course, ang ating Diyos na buhay ay nagagalak din na makita kayo at nandito kayo para sa Panginoon. Amen. At inuna po natin ang Panginoon Diyos pagamat Hallelujah. Bagamat may bagyo, hindi naman siguro tayo ang binabagyo. Amen. Hallelujah. Pagkos sila tayo palalakas ng Panginoon Diyos. Ano ba? Amen. Hallelujah. Kasi, wala niya akong nagpapalitaan. Let me your ears, kasi wala akong ikaw manong. Ayan. Marami po akong Marami po tayo nababalitaan na nitong nakarang linggo na marami nagkakasakit actually. Kaya yun, pag-pray po natin na patuloy na kalakasan ng Panginoon Diyos ang hatid. Bagamat ang ating panahon ay paiba-iba. Kasi burn na nga po. Pag burn, alam na. Yes, alam na. Mas kailangan natin yakap ng Diyos. Amen. Hallelujah! Kasi baka tayo madali doon sa lamig na yon. Iba yung lamig na yon pag wala tayo kay Lord. Amen! Gusto niyo po ba yon? Hallelujah! Patuloy tayong mag-alab para po yung lamig na yon ay mawala. Ayan. Hallelujah! Palakpakan mo natin ang Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Siguro po meron pong gustong tumakbo, magbigay na po sa salamat sa Panginoon Diyos dito sa harapan. Baka meron pong gustong magbigay pa sa salamat sa Diyos na buhay. Bago po tayo dumako sa isang awitin. Meron po ba? Kasi alam ko, meron tayong panalo dito over there. Oh. Panalo sa anong laban yung sis. Oo. Nakag-goal. Sige, palakpakan po natin. Palakpakan po natin. Actually, kasama po natin sa kabataan. Lately, hindi po siya nakakasama sa meeting ng mga youth dahil po busy siya sa kanyang pag-training. And to God be the glory, nakaptan po niya yung inaasam nilang Lord. Kasi nung first na laban na balitaan ko is nag-bronze. Ngayon lumaban siya, nakipag-compete pa, naging gold na daw. Purihin ng Panginoon Diyos, na hinatid sa iyo ng Panginoon ng kalakasan, na matibay ang iyong mga binti. Ayan. Ano tawag doon yung running? Ano tawag doon na yun? Ang tawag sa ano? Athlete? Tennis. Tennis. Ano po? Kaya, meron po tayo dito athletic. Natin sigalahan, athletic din yan. Pati ating mga Reyes family, parang I think they're athletic. Nakasama sila sa isang sa school. So, wala po ba magpapasalamat sa Panginoon Diyos na buhay? Ayan, sige po, tayo po. Palakpakan po natin si Lord. Masando siya kabasahan sa kanya. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. So ako po nagpupulit nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa ating buhay. Siya po talaga yung ating kalakasan, sandigan, at pag-asa ng buhay ko. Dahil ang Diyos talaga ay hindi naman nag-iiwan at hindi nagpapabaya sa mga anak niya. Tulad ko na lang, ako'y dumaan din sa bagyo ng buhay ko. Ako talaga ay dinalaw ng trangkaso.
Hanggang ngayon sipon na lang. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ako ng prangkaso na to. Pero alam ko na dyan kayo na still praying for me. At talagang hindi ito hadlang para hindi ako magpulit sa araw ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Nagpupuri din ako at nagpapasalamat kay Lord dahil nakasama ko muli si Calix, si Alicia, si Brian. I hope na si Michael ko din ay magkaroon din ng DO sa Sunday para makasama ko. Kasi miss ko na po yung samahan namin tatlo with their partners in their life na naglilingkod sa Panginoon tuwing linggo. So, hopefully makasama din namin sila para sama-sama kami yung family na maglingkod sa Panginoon. So, maraming salamat din po sa kabila ng ating panalangin through Jesus Christ, sa buhay ni Lian. Nakamit niya yung goal sa kanyang sport. Thank you, Lord, and praise you so much dahil binigyan mo siya ng kalakasan lagi at binigyan mo siya ng technique kung paano kumilos ang bagay ito sa kanyang paglalaro. At maraming salamat din dahil nakikita ko yung mga bata na ating tuturuan mamaya doon sa children ministry. Hopefully na lumago sila at sila rin po ay susunod sa yakap ng mga kabataan sa tambourine, dito sa guitar. So, we need your prayer, your cooperation sa aming children ministry na ipag-pray ang mga batang ito na may makakamit sila na gantimpala para sa ganun ay patuloy silang maglingkod sa Panginoon. So, thank you so much and to God be the glory. Ayan, nice to see you, Sis Olen. And kanyang partner in life. At ang kanyang apo. Kaya busy si Nanay Priscilla dahil sa apo din, apostolic. Ayan, God is good at tunay nga na hindi natin palalagpasin ang kabutihan ng Panginoon Diyos na magpatunay ang isa sa atin na yung kabutihan niya ay pinapahayag natin. Ayan. At bago po tayo makinig ng mensahe, tawagan ko si Pastor Ed para po sa handog ng awitin, magbabaliktad yata sila ngayon. Kaya nga kung sininong, mamaya na ng sininong, ikaw daw kakanta. Kaya nga. Purihin, Panginoon. Lagi na lang pinupuri natin ang Panginoon. Amen. Sapagkat yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. At siya po ay palagi po natin awitan, reading, anong tawag ito? Testimony, i-testify yung kaputihan niya sa bawat sa atin. Amen. Sino po sa inyo dito ang gustong mabago ang buhay? Yung mga nabago na. Mga kapatid, ito pong awitin ko nito ay isang po testimony ko sa akin na bago po ako na born again ay katakot-takot na pangit na background ko po. Mula po nung tinanggap ko si Jesus, ako ngayon ay binago. Yan, pamagat mo ng aking ko po ay buhay-buhay ka ganda para. Sino po sa inyo dito gustong gumanda ang buhay? Sa mga lalaki, gumwapo. Amen. Ito pong awitin ko ay wala po akong makita ng -1. Alam mo naman pong gitarahin ito. Kaya mas maganda po yung +1. +1 po ito. Mga kapatid, pakinggan po natin ang mensahe ng bawat lyrics na ating pong kakantahan po natin ng Diyos sa kabutihan ginawa po niya sa atin. Palakpakan po natin muna ang Panginoon. Take it away. +1 po ito. Hey! Doon
hirap at kalungkutan laging nadarama. Mabuti pang mga ibon, umaawit at kay saya. Ngayong isang gabi, ako ay nanalangin. Isinugong lahat sa Diyos ang mabigat kong pasanin. Taimtim na nagsisi at kay Jesus ay tumain. Panginoon, maawa ka, ang buhay ko ay baguhin. La 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 la, at ako ay binabugyan. Hinamo sa kasalanan at sa pagturusan. La 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 la, ang buhay ko'y kay ganda pala. Ngayong si Kristo'y lubos ko nang kilala. Yan. Kung lubos-lubos mo natin kilala si Jesus, dati na magandang buhay mo, mas magaganda yung pangyayari. Amen? Tapat po siya. Bawat sasabihin po niya, bawat pangako niya ay kanyang tinutupad. Amen? Ngayon ang buhay ko ay may kapayapaan, mayroong kagalakan na siya'y paglupuran. May mga problema din naman dumarating upang ako ay turuan at sadyang mananagin. O kay ganda pala na mabuhay sa Kanya, ang buhay galak saya, taglay mo sa pina, at kahit na kung minsan ay kaibigan ng problema, magagawa kong umawit ng papuri sa Kanya. La 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 la, O Jesus, dakila ka, ang katulad ko'y minahal mo pa, binigyan na halaga. La 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 la, sa awit ko'y pupurihin ka, dahil sa'yo'y buhay ko'y gumanda. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Palagpakan po natin ang Diyos na buhay. Sabayan po ninyo ako sa awit nito para kumandarin kayo. La 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 la, O Jesus, dakila ka, ang katulad ko'y minahal mo pa, binigyan halaga. La 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 la, sa awit ko'y pupurihin ka, dahil sa'yo'y buhay ko'y lumangka. Buhay ko ay kay ganda pala, pupurihin ko ang dakilang ngalan niya. Buhay ko ay kay ganda pala, aawitin ko ang mga kapulihan niya. Buhay ko ay kay ganda pala, pupurihin ko ang dakilang ngalan niya. Praise the Lord. Sa Diyos ang papuri, at mas lalo pong gaganda ang buhay po natin kapag inihahanap po natin ang ating pong puso, ang ating pong tenga. Amen? Nakanta na po ba tayo makinig? Ang Diyos ang magsasalita po sa atin. At mga kapatid, huwag po tayo, please lang po, bigyan po natin ng, pagtuunan po natin ng pansin. Ito po pangangaral ng salita ng Diyos. Para po, mas lalo po tayo i-bless. Amen! Sino po sa dito ang gustong pagpapala? Buksan po natin ang ating puso. Ngayon, tinatawag mo po ang ating pong kapwa ko po umaawit. Hindi po siya umawit ngayon, hindi siya mag-preach. Kaya tinatawag ko po si Maestro Pastor Moises Carino sa magbabahagi ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Kapatid, meron pala tayong beto hero dito. Pero bihirang kakanta. Kung mag-preach na ako, saka siya kakanta.
dapat tuwing linggo kakanta. Tulad ni Princess, di ba? Princess. Pero bihira ka ulit kumanta. Dapat, mga kapatid, dapat lagi nating kantahan ng Panginoon para mapaligay natin siya. Hindi ka. Magdasal muna tayo mga kapatid. Ama namin na sa langit, sinasamba at pinupuri namin kayo sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon niya na nabigyan ako ng pagkakataon na mag-preach. At piniling ko po ang inyong Holy Spirit na tumulong sa akin. Tulungan po rin ako, Panginoon. Gusto kong ma-encourage na mag-preach, hindi lang kaya ng kanta. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Isang dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang kapatid, malalaman ninyo yung ilang Kristo nakaraan, yung nakaraan ng ang title ng yung preaching ko ay Thinking as Jesus Thought. Kaya naman, ang napili kong pili ko sa preaching ko ay oneness in Christ. Halos magkapareho ito, mayroon lang kaunting diferensya. Noon, sabi na yung nakaraan na preaching ko sa maraming katanungan at mga kapatid, maraming katanungan na tinanong ko sa inyo. Kayo ba ay may kasiglahan na magipag-ugnayan sa ating Panginoon? May kasiglahan ba sa ang pakikipag-ugnayan niyo sa ating Panginoon? At naaliw ba kayo ng pag-ibig ng Diyos? At tinanong ko rin, kayo ba ay mayroon ba kayong spiritual unity? Di ba sinabi ko sa inyo noon na sinabi ni Paul na ang gusto ng Diyos na yung church ay may spiritual unity. At saka, pangalawa, yung madaling ganyakin. Ibig sabihin, madaling counting motivation lang ay okay na yun. Ibig sabihin, ano ba, kung pupunta tayo sa magpapalabas tayo ng pelikula sa isang lugar. Kung minsan kakunti tayo, di ba? Kung minsan kakunti po tayo. At nasaan yung iba? Mantalang madami tayo. Mahirap din, kung minsan mahirap din silang kumbinsihin. Mahirap din silang masamahin. Maraming, parang siguro hindi pa sila nakipag-isa sa Panginoon. Di ba? Sa Diyos kung minsan may talagang nabunagin na. Pero mayroon ding hindi pa nabubunagin, di ba?
Mga kapatid, mayroon din sa tayong iyong kwan. Nandun sana tayo. Kung minsan ako'y naingit sa mga saksi ni Jehovah. Kung sila ay pupunta sa isang barangay, lahat sila nandun. At lahat ng bahay na pupuntahan dahil napakarami nila. Nakikita ko doon. Ganon ang gusto ng Diyos na ipakita natin sa kanyang church. Ganon. Mayroon tayong pagkakaisa. Walang, sabihin, walang nagkakaisa tayo ng talagang ayong kung may ginagawa ang isa dapat gumawa ka rin, di ba? Gagawa tayong lahat. Magtutulungan tayo kasi ito yung church natin. Ibinigay ng Diyos sa atin. Magtutulungan tayo. Kaya na, kung minsan kung minsan yung dasal ko, lagi kong pinagdasal na sana, Panginoon, sana payamanin po ninyo kami. Yung mayaman kami, parang kayo naibigay sa mga tao, nasabi niyo, lalo na, yung napakahirap ang buhay. Kung minsan kasi nagpapan tayo, wala namang karga ang puso natin. Di ba? Kung minsan may pulubig yan, hindi man natin maabutan ng kahit baryaman lang yan, di ba? Kahit ang dasal ko yun, payamanin ko nyo kami, Ama, at di namin kalilimutan na mahalin ang aming kapwa. At para mayroon kaming madugot na ibigay sa mga taong sabi ko, yung pinakamahirap. Mga kapatid, alam ko na sasagutin ng Panginoon yun. Alam ko na ang dasal ko lahat tayo payamanin. Para di natin kalilimutan naman yung dapat natin gawin, responsibility natin. Kasi nung nandoon ako, nagpag-seminar kami doon sa Tarlac. Akala ko yung ginagawa ko sa church natin, tama na. Yung pala, napakaliit pa. Maliit na maliit. Akala ko, okay na ako. Kinakanta ko ang Panginoon. Kanta na ako ng kanta at saka lagi akong naupo na sa church. Pinupuntan ko ang lahat ng Bible studies namin ni Pastor Edward. Akala ko, tama na yun. Yung pala, kulang na kulang pa rin. Diba? Pati si Sister Prentice nandun. Kung ikumpra ko ang aking accomplishment sa narinig ko doon at nakita ko ay napakalit pa. Mga kapatid, kulang na kulang pa rin. Napakalayo. Ang tabi niyo, nang may nagsasalita, si Pastor Tupi, nag-take note. Samantalang ako, akala ko para akong kung sino na hindi nag-take note. Napahiya ako, kaya kinalapit ko si Princess. Kaya naman tuloy mo. Gumayanin ako, hindi ako nagsusulat eh. Ito maganda yung sinasabi ni Pastor Torio na mag-ignore tayo. May dala tayong bullpen, may dala tayong kwaderno. Nagbigay pa ng bullpen sa kwaderno eh. Yun pala, tatamaan pala ako.
At marami pa akong nakita roon na wala sa atin. Kasi sila maunlad. Bakit sila maunlad? Sabi ni, bakit sila nakagawa ng malaking church, pastor? Na ang compound niya napakaluwag. Kabansa ko ni Pastor Tupe, yung founder natin. Kasi pinagdasal ni Bishop ang lahat ng membro niya para guminhawa ang buhay, para yumaman at meron silang maibigay sa church. Ang laki-laki na nakita natin, ito, di ba? Ang luwag-luwag, kahit na ilang libo, kaya niyang i-house ko. Ang kapatid, napakalit pa. Nang liliit po ako. Mga kapatid, maalala ko yung istorya ng Panginoong Yesus na sabi niya, may isang tao na malawak ang kanyang bukirin. Sabi niya. At sa taon na yun, siya'y aanin ng napakarami. Kaya ang problema niya ngayon ay kung paano niya may house ang kanyang mga inanay. Diba? Yan ang problema niya kasi hindi nakasya sa kanyang kamalig yung mga aanihin niyang napakarami. Ngayon, ayaw ko na, sabi niya. Higipayin ko itong nakamalig na ito at papalitan mo ng bago. Para humusto itong napakarami kong aanihin na yun. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, sasabihin ko sa aking kaluluwa na, ikaw ay mayaman ng mayaman. Kahit ilang taon hindi mo kayang ubusin ang kayamanan mo. Kahit ilang taon na, kahit ang gagawin ko mag-inom, kumain, magpakasaya. Ang kapatid, sabi ng Panginoon, makulang-kulang ka sa akin. Kulang ka sa pag-iisip. Hindi ka nag-iisip kaya makulang-kulang ka. Sabi ng Diyos sa kanya, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang magpapakasawa sa inibo mo na pakarami? Maling-mali, di ba? Mali. Kasi, ang tawag ninyo bakit namulangklak? Bakit umani ng napakarami? Bakit po? Kasi hindi nagpabaya ang Diyos. Di ba? Binigyan niya ng tamang-tama lang na tubig para sa patubig niya. Binigyan ng Diyos ang tawag niya ng tamang-tamang sunlight para tumubo ng maganda ang kanyang karangan. Ngunit, hindi niya naalala yung Diyos nagbigay sa kanya ng mga ganun, ng tubig at saka sunlight. Nakalimutan niya, hindi po, talagang hindi naman. Kaya sabi ng Diyos, hindi nag-iisip. Sa dami ng aanihin niya, hindi man lang ba niya naalala yung mga tauhan niya na kasama niyang napunta ng lupa, nakasikalat ng pananim. Hindi man lang niya naalala na bigyan sila. Ang dami-dami niya. Hindi na maubos. Ngunit hindi niya naalala yung kasama niya. Puro yun, love of money siguro yun, di ba? Love of money. Hindi man lang niya naisipan na bigyan sila kahit kakaunti.
Yun ang pinagdasal ko sa Panginoon. Hindi kami magkukulang, Ama. Ibibigay namin yung mga dapat namin ibigay sa mga tao. Sinabi niyo, mahalin namin ang mga tao. Opo, gagawin po namin yun. Payamanin mo lang kami. Lahat sana kami ka. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay oneness with Christ. Ito ang text na ito ang text 1:1-5. Sabi, ako ang tunay na puno ng ubas, sabi ng Panginoon. At ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. At kanya namang nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Sige. Narinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakapit sa akin sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagan. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mga kapatid, wala kayong magagawa kung hindi ka nakakapit sa Panginoon. Hindi ba? Kaya, yung mga wala dito sa church, hindi nakakapit sa Panginoon, kahit anong gawin nila, ay hindi sila mamumunga. Hindi ba? Hindi sila mamumunga. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, siya ang puno ng ubas. Ang kanyang Ama ang tagapag-alaga. At yung pruning yun, yung tinatakpas niya, yung mga sangang hindi namumunga at nililinis yung mga sangang namumunga para lalong dumami ang bunga. Pruning yun. Inaalagaan niya para dumami ang bunga. Mga kapatid, nabasa natin kung minsan ganito pala magtrabaho ang Diyos, di ba? Noon, nandito ang Panginoon, ang Ama ay nandoon sa langit. Doon ang paniniwala ko ay ganyan. Yun pala. Pag nagtatrabaho ang tatlong ito, one God in three persons, ay teamwork. Teamwork sila. Hindi pwedeng wala yung isa. Kaya, nung nandito ang Panginoon, kasama niya ang Ama, kasama rin niya ang Holy Spirit, hindi ba? Lagi silang magkakasama. At wala sa kanila yung inggitan, wala sa kanila yung inggit. Wala yung ay, mataas ako sa'yo, ikaw mababa. Wala yung, pero narinig ko ang salita niya sa mga saksi ni Jehovah. Sabi nila, maliit na Diyos daw si Jesus. Bakit nila minamaliit ang si Jesus? Di ba? Bakit nila minamaliit ang Diyos? Yung tatlo hindi nagpapalakasan, hindi nagpapa
pag nagpapayamanan eh. Hindi eh. Eh bakit sila pa ang magsasabi ng mas malaki si Juan, ganda kaysa Juan, sabi nila, may karapatan ba silang maghusga? Samantalang di sila'y teamwork lagi. Minsan doon sila nagkakamali. Mali na Diyos. Hindi sila, at saka wala sa kanila ang salvation kasi minamali nila si Jesus eh. Minamali nila, mali na Diyos, sabi nila, di pa. Minamali nila ang Diyos, kaya malayo sa kanila ang salvation. Sinong magpapatawad ng kanilang mga kasalanan? Walang Panginoon. Ang Panginoon ang nagpapatawad ng kasalanan. Diba? Doon tayo magsusulit sa Kanya kung siya'y babalik na. Susulit natin yung mga kapatid. Sana marami na tayong natututuhan ng mga salita ng Diyos. Siksik ang Biblia ng salita ng Diyos. Mga istorya ng Panginoon. Diba? At sabi pa, dapat tayo'y maghanda. Naghahanda ba tayo? Naghahanda ba tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos? Tumisan ba niya? Hindi. Nakikita ko sa mga pinabag-study namin yun. Parang walang bearing ang si Jesus sa kanila. Diba? Matagal na din doon sa Pan Edward. Alam mo kung ano nang nangyari, nang itinigil natin yun. Hindi naman kami naaaruman. Minsan, ipapasok damay Dora, ipapasok damay religion na. Kami man kinontraman. Basta preach kami lang. Mga kapatid, nakakatakot tama. Tama yung sinabi ni Pastor Edward na faith without work is dead. Kasi anong sabi ng tatagpasin ng Diyos Ama yung sanga na walang bunga. Tatagpasin niya. Walang bunga, hindi namumunga kasi, di ba? Ano pang isang dahilan kung bakit tatagpasin ng Ama yung sangang walang bunga? Sa palagay ko, para lalong lumaki ang mga may bunga. Sa palagay ko, para hindi na sila makasipsip ng kuwan sa puno. Hindi na makukuha yung ibang vitamin na doon na sinusupply ng Diyos sa mga sana. Ngunit, kawawa yung mga matatapyas. Pag ikaw, kung gano'n, kailangan na kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Kasi tumanggap sa Panginoon yun eh. Dapat mamunga ka. Kasi kung hindi ka mamunga, tatagpasin ka ng Diyos eh. Paano yun? Kinakailangan gumawa tayo. Hindi ba? Kinakailangan gumawa tayo lahat. Kinakailangan hindi tayo nagbakang dito yung sabihin eh. Ang pinuntahan natin dito ay para gumawa. Para maipakita sa buong mundo na tayo ay anak ng Diyos. Di ba?
ipakita yung ginagawa natin. Kung ikaw ay tumanggap o nakipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus, magiging bago kang nilalang. Bakit? Kasi lahat ng sasabihin ng Ama ay gagawin mo. Lahat ng utos niya ay gagawin mo. At ngayon, ito, matindi. Kung hindi ka gagawa, tatagpasin ka ng Diyos at ikaw ay ipunin, tapos itatapon, ihuhulog doon sa impyerno. Hindi ba? Pero alam naman, nakapagtataka naman eh. Alam ng mga tao ang impyerno at saka buhay na walang hanggan. Alam nila. Ngunit hindi nila binibigyan ng emphasis, hindi nila binibigyan ng oras. Hindi sila nagbibigyan ng oras. Bakit kaya? Sino ba at saka sa church natin, alam natin na, mas alam natin na mapupunta sa impyerno yung taong walang ginagawa, di ba? Bakit hindi tayo magsumikap? Bakit? Bakit hindi tayo gawin na lang natin yung dapat? Alam na natin yun eh, kasi napunali na tayo. Tayo ay lagi nakikita rito. Pero bakit hindi tayo umalaw na lahat para pagampanan natin ang sinasabi ng Panginoon? Lahat ng sinasabi ng Panginoon ay nandiyan sa salita ng Diyos. Lahat ay nandiyan. Hindi lang niya tinuturo sa atin, ginawa pa niya. Hindi ba? Yung pagpapakumbaba, di ba ginawa niya? Hindi lang niya tinuturo sa atin na kasalanan ang magpa-mayabang, parang gano'n. Ginawa niya, nagpakumbaba siya. Sabi natin doon sa nakarang nating wisdom, siya ay hari. Na siya pumunta rito, siya ay Diyos na. Ngunit pinili niya na mabuhay ng parang alipin. Pinili niya ang buhay na mahirap. At nang kasama niya ang Ama, wala siyang ginawang mga bagay-bagay na hindi ayon sa utos ng Ama. Hindi siya nag-diskarte ng ibang kanya. Wala. Lahat ng sinabi ng Panginoon, yun ang ginawa niya. Yung ibang tao yun, gagawin ako ng para meron akong makita sa mga tao na dahil sa akin, ako ay parang wala yun. Lahat ay utos ng Panginoon ang sinunod ng ating Jesus. Ganon ang pinili niyang buhay. Gusto niyang maglingkod. Ngunit naglilingkod ba? Naglilingkod ba tayo katulad ni Jesus? Katulad naman natin siya o hindi pa? Ibalwin natin ang ating sarili. Ganon pa naman tayo? Gumagawa na ba tayo? Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para mapaligaya natin ng Diyos. Kung hindi pa, mga kapatid, bumangon tayo. Bumangon tayo kasi magkahuli na ang lahat. Darating ng ating Amang nasa langit. Marami na siyang darating. Kaya maghanda na tayo. Ihanda na natin ang ating sarili. Nang makita kong napakalayo pa ang accomplishment ko doon sa pinuntahan namin,
nagsisi kami noon. Patawad ko. Hindi ako ng kapatawaran. Mula ngayon, magsisikap na ako. Ngayon, gagawaan na ako ng notes ko kung may nagsasalita. Mula ngayon, ayaw ko pa-istorbo kung may nagsisilmo si pastor. At babasahin ko na noon kasi hindi ako nagbabasa ng salita ng Diyos kung hindi ako magsisilmo, magtuturo. Babasa lang ako kung magtuturo ako. Hindi pala kang malayo pa yun, malayo yun. Dapat magbasa ka araw-araw ng salita ng Diyos. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Ginagawa ba natin yun? Ako nga hindi ko ginagawa Kung magturo ako, yun lang. Yun pala. Napakalayo ko kasi dapat araw-araw tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya talong-talo ako ni na Eduard at saka si Brother Nolay ko sa mga sitas-sitas. Kakal di pa alam kung sitas mga kapatid. Pero nagsisisi ako at Panginoon, gagawin ko na ang nararapat. Lahat ng kaya kong gawin po, gagawin ko po. Susunod na po ako sa inyo. Totally surrender sa Kanya. Mga kapatid, nung nakaraan, kami mga officers nag-meeting at sinabi namin na itong Christmas, yung nakarang Christmas, itong Christmas na ito ay aayusin natin. Dadagdagan natin ang pundo para masiyahan ang mga tao. Para mapaligaya natin ng gusto ang mga tao, lalong-lalo na yung mahirap. Ngayon, pag-ibayuhin pa natin ang ating mission na tumulong sa Kapusparan. Sa susunod na Christmas. Nagtuutang pa ako ng 5,000 mo sa Christmas Nabayaran ko na yun. Auditor, nabayaran ko na yun. Sinabi ko kay Nolay kasi siya auditor. May utang pa ako. 5,000. Binayaran ko na po. Kinapos ako kasi marami naman tayo natulungan, di ba? Ngayon, sa susunod ng Christmas, dami na din ating makakaya na maglingkog ng perang malaki-laki para marami tayong kahit na mag-Bible study tayo sa labas na hindi lang mga membro ang mabigyan natin. Kasi yun ang ating sinumpaan na mission para sa ating Diyos. Mga kapatid, ako po ay dati kasi ako ay nasa Methodist ako. Ako ay pinanganak sa Methodist, doon ako lumaki, diyan ako nagkamula. Diyan ang church ko. Kaya yung church namin diyan sa Kwanta. Ngunit nagkaroon ng nandun ako. Naniniguso na ako noon Ngayon, may mga kapatiran na nakuha yung nagigipit, parang ngayon, pinautang ko naman sila. Pero pagkatapos na sila, bigyan ko ng inutang nila. Marami sila. Ay, nawala na sila sa church, hindi na sila pumasok. Ako, Panginoon, kasalanan ko ito pa. Yung palang pinahiram ko, yung pala ang dahilan para hindi na sila papasok. Hindi ko naman sila sinisingil Hindi ko sila sinisingil, Ama. Pero, bakit wala na sila? Di pa, parang nakatisot yung ginawa ko. Nakatisot. Kaya sabi ko sa susunod, Ama, di ko na sasabihin na,
Hindi ko na sasabihin na babayaran. Sa inyo na yan. Ang bagong pinaplano kong gagawin. Kung may ihirap sa akin, o sa inyo na yan. Kasi yun ang dahilan ng magkakago na sila sa akin eh. Di, maganda. Yan, o sa iyo na yan. Inumpisan ko na yan. May mga membro natin dito na pinigyan. Pero, mga ang babayan. Adi wala na akong konsensya. Ay wala na akong mapakan sa konsensya ko na nag-isip sila. Di ba maganda? May experience ako ganun kasi. Saka nag-iisip ako na kung may blessing tayo, gago sa inyo, di ba? Mag-ipon tayo, hindi natin pakikiraman yung ginagawa dito, yung tayo sa offering. Bukod doon, hindi natin pakikiraman yan. Bukod doon, kung may yung sumubra lang, ipunin natin at isa rin kasi ako minsan at pasado magbayad sa kurente, ilaan natin nakipit, hindi meron. Pero ang usapan, huwag na silang magbabayad. Bigay ng bigay. Tapos, kung sila naman ay sobra kanilang kwan, pwede na silang magbigay para sa pundo na ipahiram naman sa iba. Yun ang pinupurpose ko. Di ba maganda? Ang mission natin kasi tumulong, mamunga. Ipakita natin ang ating ginagawa. Hindi tayo kikilos ng sikreto, hindi. Gusto ng Diyos ipakita. Sa mga pumapasok dito, nakikita pa nila na mahal natin sila. Ay bakit kung minsan may hindi na babalik? May pumunta ko pero mga ilang buwan, hindi na babalik. Kaya ba ang may diferensya doon o sila? Hindi pa makaintindihan. Kaya, mga kapatid, yun ang mission natin mga kapatid. At sabi ko nga sa inyo, kayo ay maghanda-handa na. Kasi malapit ang darating ang aming Ama na nasa langit. Diba? Nandito ng lahat yung mga signs. At pinanyang bruto magulong. Magulong kayo nasa Pilipinas. Binubulsa yung para sa tubig. Ang kapatid, signs yun na malapit ng darating. Kaya, ipaghanda na natin ang ating sarili na tayo makapasok. Diba? Sabi ng banal na kasulatan sa second coming, iipunin ng mga angels ang lahat ng tao sa mundo. At ang Panginoon Isus ay parang isang nag-aalaga ng kambing at sheep, di ba? Sabi. At huhusugan na tayo. Yung mga nasa kanan, ano sasabihin ng Diyos? Yung sheep ito. Marinig, dapat ang ambisyon natin, marinig natin yung sinabi ng Panginoon sa mga nasa kanan. Come, blessed of my Father.
and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Di ba? Doon kayo. Doon na kayo. Hintayin niyo ako doon at magpapakasaya tayo. Di ba? May nagtanong, bakit po? Nang ako'y magutom, binigyan ako ng makakain. Nang ako'y nauhaw, binigyan ako ng mainom. Wala akong magtuluyan, pinatuloy niya ako. Wala akong damit, binigyan ng damit. Bla. Kaya namin kayo nakita man na kayo ay nagkasakit o makain. Kung ano ang ginawa niyo sa mga tao ito, lalong-lalo na yung mahirap ang buhay, ginawa niyo ito sa akin. Ginawa niyo ito sa akin. Gawin natin yun, di ba? Sabi naman ng mga nasa camping site, kumain kayo, doon kayo sa lugar na pinaglaanan ng mga makasalanan. Nandyan si demonyo, kasama nyo ang demonyo, doon kayo nababagay. At doon talagang hirap ang aabutin natin, hindi ba? Napakahirap doon. Ang maririnig nating hiyaw ay yung taong nahihirapan, yung taong hirap na hirap. Yan ay everlasting din yun, di ba? Everlasting din yung impyerno. Hindi magtatapos, hindi magtatapos. Alam ko kung bakit nang ako'y magutom, hindi ninyo ako pinakain. Nang ako'y hindi ako binigyan ng tubig. Nang ako'y nasa ospital, hindi niya ako dinalaw. Kailan kayo nakita man na ganun? Kung ano ang ginawa mo sa mga tao ito, lalo-lalo na yung pinakamahirap. Special mention yung pinakamahirap. Mahal na Diyos yung mga naghihirap. Di ba? Ginawa mo sa atin. Mga kapatid, isa yung sa paghahanda natin. Yung meron tayong maibigay sa mga taong nangangailangan, mga taong nakikinig. Yun ang isang sitwasyon na dapat natin pagtuunan ng pansin. Kasi ang sa Panginoon, ito pagmamahal sa tao yung kanya. Hindi naman sa kabutihan niya, hindi. Kabutihan ng tao lahat, ang mga plano niya. At tandaan natin, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, walang mapupunta sa impyerno. Pero kung ipilit natin, nasa inyo na yan. Ayaw niya. Dahil mahal na mahal tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Walang tayo masasabi sa Kanya, di ba? At kailang natin ang ating Panginoong Isus. Di ba? Magdasal tayo. Ama namin sa langit, salamat po Ama sa chance na binigay niyo sa akin. Salamat po sa Holy Spirit na tumulong sa akin. Salamat po sa tulong po ninyo. Hindi po ako nakapagsalita ng gano'n, Ama, kung hindi niya ako tinulungan. Maraming salamat po. Sana Ama ay napaligay namin kayo sa oras na ito. Sana Ama ay buksan po ninyo ang puso ng lahat ng tao na nandito at ipagsabi namin sa mga taong wala dito.
ang ibig sabihin ng mga salitang binitawan po namin ng Holy Spirit. Buksan po ninyo ang puso nila para pumasok ang aming Panginoong Isus. Alam ko na siya po ang pag-asa namin mahal. Kung aming sabot ang namin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoong Diyos at patuloy po tayong mamunga. Huwag po natin hintayin na malanta. Ayan. Kailangan tayong maging fruitful. Kaya kilos-kilos na. Sabihin mo sa katabi mo, kilos na! Ayan. Hallelujah. Woo! Siguro. Kasi we are on the theme of enlargement. Kaya kailangan natin gawin po ito. Itong taon na ito, kailangan manifest yung enlargement na yan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon Diyos. And before po tayo manalangin sa offering with the adornment, mag-announce lang po muna ako. And then, may special number po ang music team. Kaya hinihili ko na po yung mga music team or our day to prepare. Habang ako po ay mag-a-announce po muna. Yung ating pong daily activities po natin na Bible study, Tuesday, kila Ninong Ador, Mami Lor. And sa Barangay Lanas, lagi po natin fina-follow up. Wednesday, this Wednesday, kila Sister Lourdes, last Wednesday na po. Sana si Sister Lourdes. Doon po ang venue ng prayer meeting, 6 o'clock Wednesday sa Landas, kila Sister Lourdes. Thursday, visitation po ng women's, usap na lang po tayo sa GC, and Bible study ng Navaluan with Pastor Edelino Moises. Bible study po sa ako sa every Friday po with Sister Ann. And September 26, please isama po natin ito sa ating mga nag-prepare and fasting or iba po na nandito. Isama po natin sa panalangin ng mga kabataan. 26, Friday, 6 p.m. Meron po silang Youth Ignite the Night. Nagkagawin po dito sa church. Barangay Lanas, with the head of siguro Brother Nolier, Sister Priscilla po, yung mga kabataan po sa Lanas. And then sa Navaluan, and then sa Landas. Kung meron po silang ma-invite, okay din po silang mag-invite. So, hindi po ito masyadong formal, And we request, manghihiling po kami siguro po sa church ng palugaw or pasopas after the Ignite the Night. Pag-usapan na lang po siguro ng mga leaders. And September 27 and 28, may Youth Leadership po conference ang mga kabataan. May 5 po tayong ipapadala sa Kalasyaw ng Saturday and Sunday. And salamat po kay Brother Reggie. Siya na po ang sagot ng transportation ng mga 5 kabataan. God bless you, bro. And Saturday, training, tambourines. Medyo alanganin po yung ating mga kabataan na taga-Navaluan dahil po may activity po sa Kalasyaw. Pero update na lang po sa GC yung mga taga-Navaluan. Music team, 3 p.m. Sister Jonah, if nasaan po Sister Jonah. Kung okay na po siya this Sunday. And November 7 and to November 9. Ano ko lang po, papahapyawan lang po namin ito dahil nandun lang po ito sa GC. May bibisita po ng taga-Kamuning, yung main church po ng POGF, Kamuning. Yung ibang details po, pag-usapan na lang po sa meeting at the end of this next Sunday at magkakaroon po yata tayo ng meeting. Yung ibang details kung bakit po sila nandito sa atin, sa November 7, 8, 9. And then yung life class delegates. Yung mga life class delegates, sino, kung alam nyo pa kung sino kayo, please review the book. At kung tapos na po, i-return po natin dahil magkakaroon po tayo ng second batch.
Okay. Sige po, hiling ko po yung music team para po habang... Sinabi ko na kanina po. Kayo na din sila ka. 6 po. 6 po. 6 onwards. Okay. Habang po tayo nagbibigay, mamaya po na pag-pray ni Ninong, after po mag-special number ng mga bata, mag-abot na po tayo sa ating box. Mag-ano mo na po sila? Or wala na po ba magbibigay? Kung wala na po magbibigay, sige, pag-pray na po. Kasi may naglagay na nga. Sige, dalan na Ninong, pakantayin po muna natin ang mga bata. After this, tsaka nyo po pag-pray ating tithes and offering. Everything. That is well. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. That is well. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Daddy, sing on the mountain. A praise and a joy. A praise and glory. Praise and a mountain. Praise the mountain. The praises of honor. My enemies now.
yung pagmamahal, pinatuloy ng Panginoon Diyos. Ayon po sa Malakay dito, dahil dito ng buong buo at lubos sa pagkumpaan sa tahanan ng Diyos upang natulungan ang pangangalaman ng ating tahanan. Pupunin niyo po ako at kung hindi pupunta ko kung asan po ang pinagawa ng mga at ibubuhos sa inyo ang masagalang sa Amen. Hallelujah. Pwede mo ba tayo pumasok saglit dito? Kasi pag ganito na tayo, nag-uuwi, nagbibilisan na po tayo sa pinto. Hallelujah. Pwede mo ba tayo humanap ng kapartner, babae sa babae, at lalaki sa babae, sa lalaki sa lalaki. Bago po tayo mag-closing prayer, hiling ko po bawat isa ay magpanalangin. Kasi di ba sabi ni Ninong kanina, kailangan tayo mamunga. Kailangan natin po ito para po tayo ay matuto at patuloy tayong hawakan ng Panginoon Diyos. Sige po. Dalawa lang po, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Magpanalingin na po tayo. Huwag po tayong mahiya. Kailangan po natin ito. Hindi, si Jack. Isa sa kanan dito. Sino ang meron pa? Wala pang partner. Si tatay. Ayan, si Nino kay Sino pang wala? Meron na kayo dyan? Okay. Sige po, tayo po yung magpanalangin. Ipag-pray po natin ano yung narinig natin mensahe kanina na sineni ni Ninong Moises na patuloy tayong mamunga. Sige po, let's start now. Hallelujah, hallelujah, yes Jesus. Oh Jesus, we give you praise. Oh, hallelujah. Jesus.
Diyos ay pag-iwakasan po tayo sa panalangin. Lord, kaya manalangin po tayo para sa panghuling panalangin. Tayo po ay patuloy na i-concentrate natin ang ating kaisipan sa diwa ng panalangin na kung saan ang Panginoon ay laging nandyan at bumigiling sa ating mga panalangin. Kaya kahit po na tayo bukod bumigil, tayo po mananalangin. Madakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, ang Ama naming nagmamahal sa amin ng gayon na lamang. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon muli ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, nagpupuri at kami sinamahan niyo, Panginoon Diyos, sa aming praise and worship service sa umagang ito at maging sa aming napakinggang mga mensahe through Pastor Moises, Panginoon, na kung saan kami ay napapaalalahanan, na kung saan ang paglilingkod, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ito pa ang inyong hinahangad sa bawat mananampalataya, Panginoon. Kaya Diyos, ako po ito, kung di pa ay nagpapasalamat sa personally, ako nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na very prayerful po sila, Panginoon. Sila po Diyos ang nag-lead ng prayer, Panginoon, sa kanilang katuwang, sa kanilang kasipnit, Panginoon. Ngayon, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin naman na ang mga batang ito ay patuloy po niyo sa magamit, Panginoon, sa inyong vineyard, Panginoon, upang patuloy lumago, Diyos, ang bawat kapwa nilang kabataan, Panginoon. Maging kami ng Panginoon na adults ugad sa ministry ito, Panginoon Diyos, na kami Ama ay patuloy na magamit, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon, pag-share ng Word of God, Panginoon. Patuloy kami bigyan naman ng wisdom, Panginoon, upang kami naman ay makapaglingkod, Panginoon, sa inyo na may kagalakan sa puso. Panginoon, maraming pong salamat, Ama, sa bawat isa na nagbigay ng panahon sa iyo sa umagang ito. Inunan nila, O Diyos, ang inyong kaharian, Panginoon. At naway ang inyong katwiran, Panginoon Diyos, ay siya po namin may isang katuparan, may isang pamuhay, Panginoon. Tulungan po ninyo kay Ama na lumaga, kayo lang sa inyong sa gitna lamang ng inyong kalooban, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Ama, sa isang linggo na kami na lumipas na kami iningatan. At itong darating na linggo, Panginoon, itong susunod na linggo, Panginoon, naway kami muli ay samahan, Panginoon, sa aming tinatahak, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na huwag pagsila ng masamang espiritu, masamang gawa, Panginoon, tapos naway kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon, ang gagawin, Panginoon, sa buong isang linggo hanggang sa sumagot po ng Diyos ang aming Sunday service, Panginoon, sa susunod na linggo, Panginoon Diyos. Dalangin namin naman na kayo po Diyos ang tumatagpo, kayo po Diyos ang nakakaalam ang pangangailangan ng bawat isang, Panginoon Diyos. Kayo po Diyos ang tumatagpo ng kanilang pangangailangan, magpagaling sa anumang karamdaman na mayroon sila, Panginoon Diyos. Hindi pong hipuin ng Diyos na hindi mapagpalang kamay, Lord, mula sa kanilang ulunan hanggang sa kanilang kalampagan at ikawan sa kanilang Diyos ang mapagpalang ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Walang posible sa iyo, Panginoon. May magagawa kayo, Ama, sa bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At mayroon kayong kapangyarihan naman na magpapagaling ng anumang karamdaman na mayroon sila, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin, sa iyong pagmamahal.
tulungan mo kami, Ama, na kami ay makasunod lagi sa inyong kalooban at lagi sa Panginoon. Upang kami, Ama, ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Kaya sa oras ng dito, Panginoon, patuloy po yung pagbalay din naman yung boses ng Panginoon sa kanyang atikain, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon, ng buong puso na may kagalakan, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, maging kami man lahat na naririto. Kami naman ay patuloy makapaglingkod sa inyo ng hindi lang ipilitan, kundi kami ay bukal sa aming kalooban ang paglingkod sa inyo, Panginoon. Maging kay Pastor Edward, Panginoon, maraming pong salamat sa kanilang mga asawa na patuloy ng ginagamit sila, Panginoon, upang dumami ang Panginoon na makakilala sa inyo, Panginoon, through them, Panginoon. Maraming maging sa mga kabataan, Panginoon, ang patuloy po niyong ginagamit, Panginoon. Sila po Diyos ay lumalago, nag-grow, Panginoon, spiritual, Panginoon Diyos. Panginoon, naway maging sa mga malilit, Panginoon, mga bata, Panginoon, naway lumaki ang mga sila ng may takot sa inyo at maglilingkod din sila sa inyo, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, kami ang may suling samahan, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan, yung kami ilayo sa anong aksidente, anong disgrasya, Panginoon Diyos, upang kami makarating ng mapayapa sa aming kanya-kanyang tahanan. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri namin kayo, pinasasalamatan, may magpakailaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Po, tinatawag ko si Vivian. Let's pray po kay Vivian. Ayo tayo. Si Lord sudah bisita. Si Lord sudah bisita. Sino pa? September. Mungkin. September. Lahat Vivian lang. Actually, bukas Dito lang, din dito lang. Closing Ray. prayer. Kung pang-break Siya nila. ba yun? Sabi ko daw, i-practice nila ba? Putin into practice. Putin into practice. Halimbawa, Kasi po, ipag-pray po natin sa Biblia. Prayer. Kahapon, Magiging isa lang, isa lang. Tagalpang kasi na. Hindi, sa Tagalog. Saling mo sa Tagalog. ating kamay. Nandiyan, yun sarap. Kasi Biblia, Sarap. celebrate ng kanyang Panginoon. Gibabagan. Muli, Panginoon, sa bagong taon na pinagkaloob mo kay Vivian sa kanyang murang edad. Nasumpungan niya na siya po ay nagpapakaabala sa inyo pong kaharian bilang isang kabataan. Ginagamit mo na po siya, Panginoon, ng abot sa kanyang mga kaya. Ngayon, Panginoon, ito po ang araw ng kanyang kapaganakan. Lord, dalangin po namin na hindi man po sapat ang kanyang pangangailangan materially. Kung siya man po ay nagpupulang, Father God, alam po namin, wala pong imposible sa inyo. Wala pong imposible sa inyo sa kanyang buhay. Kayo pong nagsabi sa iyong salita na kung uunahin ka namin ang kanyang katwiran, ay bawang idadagdag mo ang lahat po ng aming pangangailangan. Lord, ito po ay pangako mo kay Vivian sa araw nito, Panginoon. Lord, masumpuman naman niya, Panginoon, ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ano man po yung kanyang mga kahilingan pa sa buhay. Lord, kayo na po ang magbigay sa kanya ng naaayon naman po sa inyo pong kalooban. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang mga magulang na kahit po wala sila rito, si Alex, at saka si Benasi, sa po ng kanyang kapatid, si Chantal, Panginoon. Lord, salamat po sa pamilyang ito. Lord, lukuban mo, Panginoon, patuloy ninyong kapangyarihan na sila po ay magkaisa na ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Nabigyan mo, Panginoon, si Vivian, Panginoon, maging sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pag-aaral. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng kalulungan na bumula po sa inyo. Lord, kayo pong magsabi na ang bawat anak mo, ang bawat lingkod mo, ay hindi mo inilalagay sa hulihan, kundi pawang sa unahan. At nawa po, matanda po sa kanyang kaarawan ni Vivian sa kanyang buhay. Palagi kanyang unahin, palagi ang inyong salita ay pag-aaralan niya, at palagi po siyang laman ng inyong iglesia. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng ibayong kalakasan sa kanyang pisikal, na mapaglingkuran ka, Panginoon, na may sigla, mapaglingkuran ka, Panginoon, na punong-puno ng galak. At alam po namin naman na ang kanyang ginagawa ay hindi po sayang, Panginoon, sapagkat, Panginoon, dito pa lang sa lupa, ay inuukit din po, Panginoon, ang kanyang mga gantimpala dyan sa kalangitan. At marami pa pong panahon na siya po ay pong gagamitin. Sa kanyang murang edad, marami pa po siyang panahon para po siya ay gamitin po.
sa inyo pong bukasan. Salamat Ama, pagpalain mo ang batang ito, si Vivian. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Happy birthday to you. Kaya natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, God bless you. And please, next Sunday, see you. God bless you. Baka matulog ka na kasi maapoy ka ng ginto.